Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa naging laro nila Alireza Firouzja at legendary Vishy Anand. Matapos talunin kahapon si Magnus, sumunod si Nakamura. Itong si Anand, legendary ito, makunat ito, kakayanin pa ba ni Firouzja ito? Pag-aralan natin. Ang ginawa ni Firouzja, nag-knight c3. Grabing knight c3. Oh. Bibihira na yan. D5, control the center si Anand. D4, knight f6 at nauwi sa Jubaba system London. Nag-c5 para ma-applyan ng pressure kagad, gambit at nag-e3. Hindi pinansin ang gambit. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, kakain lang ng space ang black sa sentro with tempo attack. Tapos, ang mangyayari niyan, babalik. E5. Ayan, Nako. Ayan, no, parang pamigay yung isang pawn pero ang kapalit po nito ay iba yung activities at maiipit at madedelay ang developments ng white, especially sa king side. Okay? Yan ang epekto niyan. Kaya, hindi na sila napupukaw na capturein pa ang C5 gambit. Kumapture sa D4, capture at nag-A6, knight F3, bishop G4. Ang purpose po ng A6, dahil nandiyan ang bishop sa F4, ay para hindi makatungtong ang knight dyan na may mga pang-ilang annoying attack sa C7. Tapos nag-bishop G4 naman, ang idea ni Anand, papalo upan niya ng knight C6 para ma-applyan ng pressure ang D4. Bakit inuna ang bishop? Kasi kapag knight ang inuna, makaka-H3 ang puti. Kaya inuna niya para ready capture na talaga dyan. In H3, capture, knight c6 at nag-castle queenside. Yun nga lang po ang drawback dito ni Anand na kay Alireza ang bishop pair. Hindi biro ang mayroong bishop pair. Powerful yan. Nag-e6 para i-develop na ang bishop at nag-g4. Ayun, ina-playan na. Si Firouzja naman ngayon ang mangliligalig. Manji-g5 na, atake. Bishop d6 at nag-bishop e3 para ma-preserve ang pagka-bishop pair. At nag-g5, atake, knight d7, king b1, nag-prophylactic move muna dahil nandyan po kasi ang tore. Pagka ganyang natatapatan yan, kahit na may mga harang ang white king, delikado pa rin yan. Kaya nagki-king b1 muna para iwas na sa mga potential attack sa c-file. At yan ang lumalabas na novelty dahil sa old line ay h4. Mainit yung huling tumira, no? h5, g6, yan kagad ang plano eh. Pero naghinay-hinay lang muna, relax lang si Firouzja, king b1 at nag-knight b6 para i-concentrate ang puwersa mamaya sa queenside at nag-h4. Knight e7, pupunta sa f5, bishop c1. Inihiga muna yung bishop. Kasi po itong knight e7 na yan, parang ang focus ay nandito sa f5. Pero may nagbabadyang sacrifice dyan. Mga veteran moves ni Anand eh, no? Capture, tapos yung mga talon knight a4, papasok ang queen sa b6, etc. Mga pressurized ideas. Kaya ginawa muna ni Firouzja na amoy eh. Nag-bishop c1 at wala na pong rook takes knight sacrifice kasi may queen nang nakasuporta. At nag-knight c4, knight to e2, castle, h5, ayan na nga po, babasag na yan mamaya ng g6. Pero mas gusto ko yata yung h6 dito. Yung tipong pag nag-g6 may mga salaksak ng queen doon mamaya na may mga g7. Pero sa bagay may knight f5 naman. Pero yung ganyang itsura po, pawn storming na nakaka-pressure sa black. Rook c6, naghahangad dito si Anand, makapanggulo din naman with the idea to play rook b6, mga ganon. Nag-bishop h3 para maangat na, magkaroon na ng gising ang bishop. Bishop b8, okay. Maaaring yung knight ilalagay sa d6 at ililipat sa e4. At nag-knight f4, queen b6. Nako, ingat ka dyan, Firouzja. Pagka mga ganyan baka mamaya may mga salbahisking threat na. Nag-rook d3. Ayan, nagpaniguro si Firouzja, no? Na itong tore ipang sasalubong niya sa queen para siguradong wala nang mga gulo-gulo pang mangyari. Kinapture na yung knight, queen takes f4, knight d6 at nag-h6. Ayan na nga. Nag-g6 lang. Mukhang okay naman po para sa akin yan kasi kahit na may pasok pero kompleto naman may knight f5. Pero
Binad mo ba ng computer? Dapat daw po Rook FC8. Yan pala dapat. Kasi kung kakapture ng G7, wala pa namang mangyayari. Payong pa yung pawn eh. May hataw na ng Rook takes C2. 'Di ba? May mga timing ng battery eh. Oo nga, no? Mas mabilis yon. Pero nag G6 si Anand, Queen F6, kailangan niyang intindihin yan, asap yan, kasi mamatyasin sa G7 eh. Bishop takes, Knight takes, at nag-Rook F3. Ayun, sumalbahis kay si Perusha. Good move. Kasi ang balak ay simple Rook takes Knight and Queen G7, matchas. Naku, ano pa kaya pang awat dyan? Binulabog na, obligado ng magwala, mag-desperate. E5, obligado. Capture. Rook E6, kailangan malihis ang reyna sa salbahisking threat na yan. Yun nga lang, medyo nakawalis-walis ng pawn si Perusha. Rook D8. Queen B3. Oh, sabay hamon ng queen to queen, oh. Walang kagulang-gulang, dinadaan sa yaman. Knight takes D4, capture, and Rook D1. Pin, Rook D6, at nag-Rook E3. Ayan. So dito, magbibilangan tayo ng pawns. 1 pawn up dito si Perusha. Knight E6, tiniret ang pawn, takes, and nag-Rook B3. Depensa sa pawn with tempo threat. Nag-Rook D7 muna and nag-A4. Ayan, nagpasingaw na. Kasi baka mamaya mailang ng Rook sa D1 eh. Nag-F6. Naku, ito na mga veteran endgame powerful ideas by Anand. Nagpapakapture ng pawn pero pag kinapture, tatabihan lang ng king mababawi din naman eh. Pasakaling diskarte ng veterano eh. Kinapture King F7 at nag-Rook B6. King takes C4. Ayan. So dito po sa ganitong klaseng endgame, itong dalawa okay na yan sa king side eh. Ang gustong mangyari ni Perusha ay makatawid ang isa sa mga pawns niya dyan sa queen side. Dahil 3 versus 2. Para naman maramdaman talaga yung lamang na isang pawn. Kasi kung walang mangyayaring tatawid dyan, hindi mararamdaman ng lamang eh. G5, C5. Ayan. Medyo hilaw nga lang tong C5 na napili. Dapat daw po ay B4. Ayan. Ay, oo. B5. Tapos pag kinapture, C ang pang-capture. Tapos A5, A6. Para ramdam na ramdam. Oo nga, no? Balik tayo. Pero nag-C5 eh. Knight F4. Sa mga ngalikot yan, hanap-hanap ng mga gulo-gulo. Wala, binasag na. C6. Capture and Rook takes A6. Yan po ang kinapture. Bakit? Para saka nababalikan yung C6. Kasi pag nawala yung A-pawn, at least maitutulak-tulak na. Rook D6 dinipensahan, A5. Ako, mabigat yan, tulak na yan. So, nakapturean doon, pero ang usapan kasi yung pabilisan na ng tulak ng paspon eh. Knight D5 at nag-A6. Ang bilis. Capture. Mukhang titirahan pa yata ng A7 ah. Pag nag-A7 kasi may Knight C2. May mga sundot-sundot sa ilalim. Kinapture na. Kung wala sanang ganun eh, baka pwedeng A7 na lang kasi yung Torre naman masyadong malayo para mapigilan pa yung A-pass pawn. Sabay check, sabay promote, di ba? Kung pwede lang nga lang may Knight C2 kaya inuna muna ni Perusyang iligpit yung Knight na yan. Nag-Rook H4 si Anand, ayun, para makadungaw. Pero pag check dyan, yun lang. Nag-resign na po. Bakit? Bakit nag-resign? Pag nag-King E6, E4 lang, pangbara. Coach, libre yan ah. Chichikin eh. May kain. O di, kung check dyan, bakit naman kasi iiwas dyan? Paano kung King G6 lang? Ito naman ang sagot. King B3, para makover muna yung rook na papunta sa likod. 'Di ba? Kasi pag tulak, may Rook A4, check, kuha pa eh. So, ingat po tayo sa mga ganun para meron tayong mga pasakaling sigurado, safe and solid para di na mabutasan pa sa winning position. Okay, grabe si Perusha. Niligpit niya yung mga mamaw. Multiple mamaws, niligpit niya. Grabe ah. Pero yung team nila, hindi naman ganun kainaman ang hataw eh. Kumbaga, siya lang talaga sa board 1. Lupit ah. Pero double round robin po ito. Mababalikan pa siya ni Magnus, ni Naka, at ni Anand. Tingnan natin, baka naman wala siya sa kondisyon sa susunod. Pero sa ngayon, ganda na mga laro eh.
Okay, so yan po ang mga aabangan pa natin sa mga susunod dito sa ongoing Tech Mahindra Global Chess League. 6 na kupunan na pinagsanib puwersa ng women's, junior at 3 pambato nilang mga Mamaw and Super GMs elite players. Maraming salamat po mga kamatyas. Sa mga nagtatanong po ng ating registration sa ating RNT online training group, ay sa November na po. So close na po kami ng registration. Patapusin lang po itong first batch of training, yung second batch this coming November, and magpo-post na po kami ng details ng registration soon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos, God willing.